August last year 2023 nung nag-apply kami ng visa application namin. And September last year ay nag-biometrics nga kami. After ng biometrics, ayan, passport request na kami. And after that is visa stamping na siya. And also that month ay nag-book na agad kami ng ticket. At February, sabi niya napili naming flight date. And ayan, finally we're here. Hi guys! Bonjour, ayan, welcome back to myself. And naglalakad ako ngayon. Kasi madulas. Wala na siyang masyadong snow. Tapos ngayong araw daw, parang hindi ko gusto itsura ko pag nakabonnet ako eh. Ay, yung bahay namin baka maligaw ako pagbalik. Ay nako, ang daming ano oh. It's melting. It's melting. Dahan-dahan ng ano. Oops. Ay, may naglalakad. May nakita ko naglalakad din. Thanks to you. Ayun nga pala. Ngayong araw daw, ano ba ngayon? Ngayong araw daw yung pagbabago ng oras dito. So, bali yung araw, magiging mahaba na siya. Parang, siguro, sabi nila pag hanggang gabi, may araw pa din. So, titignan natin mamaya kasi ngayon, mga ano na ako, 4:30 nung umalis ako doon. Sabi ko maglalakad-lakad ako. Tapos mag-shout out tayo doon sa mga friendship natin sa Pilipinas. Tindi ng araw. Ay, dito pala yung ano namin. Yung garage. Yung tinatapunan namin ng basura. So, diretso lang ako. Diretso lang. Tapos diretso lang sa mapa eh. Saan kaya dyan banda? Oo, tama. Kasi doon yun eh. So, doon. So, diretso tayo here. Yun yung mga mailbox dito. Yung mga bahay dito. Almost pareho lang din ang bahay nila ate. Parang pare-pareho yung mga design. Tapos yung mga, ayan. Ay, mapapansin nyo yung mga snow. Tinatanggal lang namin yung nasa daanan. Katulad nito. Yeah, kasi pag hindi mo tinanggal, syempre, mahirapan kayo dumaan. Tsaka, para sa Pilipinas, diba sa atin, yung tapat mo, walis mo. Dito naman, tapat mo, alis mo yung snow. Ay, may ano, may mga sibuyas. May hinahakot silang, ang daming hinahakot na kagan, pintura. Ba't ba tayo nangingin alam? So, ayan. Natutunaw na yung mga dinadaanan dito. Ba, may flag pa sila ng Canada. Oo. Ibig sabihin, Canadian sila. Edi wow. Sana all Canadian. Ay, baha. Teka lang. Ano ko tatawid? Gusto ko pumunta road eh. Doon. Ah, saan ba ako dadaan? Ay, dito sa may school bus. Ay, yung ilaw nakita ng school bus. Ay, basa din. Where am I? Ang lakas yung ano, lakas yung meltong snow. Parang nagbabaha natin. Teka lang, paano ba ako dadaan? Yan, nakalimutan ko magdala ng shades. Sobrang taas pa naman ang araw ngayon. Ayan, dito yung nadaanan namin na bus station. Ay, hindi, bus stop. So, dito naghihintay pag mayroong bus. Ayan, tatawid tayo. Wala yung pinipindot dito eh. So, pag dito lang, pwede, ikaw yung hari. Ikaw, yung mga kotse mag-a-adjust. Pero pag sa highway,
Ayun yung may kailangan kang pindutin para tumawid. Ayun yung may upuan, no? Upo tayo dun. Tapos, kwentuhan tayo. Alam niyo, ang dami simula nang dumating kami dito. Tapos nag-post sila ng ano namin. Ang dami na nag-PM sa akin. Kung paano daw ako nakapunta rito. Anong agency ko. Yan, sige. Sagutin natin yung mga ilan-ilan. Ay, grabe. Yan, dito na tayo. So, ayan, ang ganda ng view. Ayan. Kaso paano ako uuwi niyan? Alam ko naman yung address namin. Pag naligaw ako, magtatanong na lang ako. So, ayan guys. So, dito ako. Hindi ko alam kung nasan ako. Siguro ito ay ano. Pero may upuan dito parang ano. Pahingahan. O, basta Edmonton pa rin to. Malapit. Ay, may baso. Hello. Nakakatuwa dito kasi dito banda marami na dumadaan sa sasakyan. So parang yan, pag naririnig ko yung mga sasakyan parang ako nasa Pilipinas. Asa na ba tayo? So yan nga, mag-shout out tayo. Kanino ba ako magsisimula? Kasi nung umalis ako, so hindi na ako nagpaalam dun sa mga kaibigan ko. Kasi naman ang tagal-tagal ko na nagpapaalam tapos hindi naman ako nakakaalis. Siguro 2017 pa ako nagsasabing aalis ako. Hindi naman makaalis-alis. Tapos, nung nakaalis na kami, nung nandito na, parang nandun na ako sa stage, nandun na yung ano namin, nandun na approve yung visa namin, tapos may plane ticket na kami. So parang hindi pa rin ako makapaniwala na talaga bang aalis na kami. Kaya yung itsura ko nung flight day namin, yan, makikita nyo po yun. Makikita nyo doon yung itsura ko, talagang hindi siya makapaniwala. Although, sumusunod yung katawan ko, yung aking, ano, sumusunod siya. Pero yung isip ko parang, totoo ba talaga ito na? Talaga bang pupunta na kami ng Canada? Ayun, natatawala ako sa reaction ko nung araw na yung umalis ako. So, asa na ba tayo na ano tayo eh? Naliligaw yung usapan. So, ayan, shout out sa aking mga kamamshi. Yan, number 1. Sila Ate Joy, sila Ate Au, si Ate Susan, si Mamshi Jo. Sino pa ba? Sila Cora, sila Ate Nobi. Ayan yung aming signature t-shirt, the Mamshi. So, hindi na ako nagpaalam din sa kanila kasi alam naman naman nila na aalis ako, pero hindi nila alam kung kailan. Kasi ako din, hindi ko alam kung kailan. Ano pa ba? Tapos, yung mga naging ka-work ko dyan sa Mets, sa Carmona. Akala ko, yung ano kasi namin dun, temperature namin dun sa Carmona is negative 40, negative 30, 35. So, feeling ko kaya ko na yung lamig eh. Pero pagdating ko dito, grabe talaga, may iba talaga yung lamig ng natural. Kasi dun sa lamig sa work, parang ano pa eh siya, hindi pa siya ganun. Pero iba talaga yung ano eh, pag napapaligiran ka ng snow. Ay nako, Canada, ba't ba ang daming gusto sa'yo pumunta? Hindi nila alam, ang hirap tumira sa loob ng yelo. Ay, yelo. Freezer. So, yung mga nakasama ko pala doon, sila Lynn, si Bunny, si Evelyn, si Edeline. Puro kami Lynn. At isama nyo pa ako, Daisy, Lynn. Nagsama-sama kami doon. Doon sa aming trabaho. Shout out, kamusta kayo dyan? Tapos shout out din kila sis Tess. Ayan, lagi po namin kasama sa Ambel every Saturday. Yan. Go-worship kami sila, sis Tess, sis Cora, sis Gina, sino ba ba? Si Sumi, ayan, yung mga kasama namin sa Budekdek sa service. Shout out sa inyo. Ayan, naka-attend ako ng El Shaddai dito. Sa Sunday ngayon, dapat merong gawain. Lakad pa tayo dun sa kabila. Parang kasarap maglakad eh. Habang nagkukwento. Yung mga sasakyan dito. Pag nakita niyo yung mga sasakyan dito,
pag nakita nyo siya na malapitan, ang dudumi nila. Kasi nga, dahil dun sa snow na natutunaw. So, hindi naman nila agad nililinis yun kasi ginagamit nila araw-araw eh. Tapos madudumihan din naman, kaya nahayaan na lang nila. So, yun nagkakos ng yung mabilis na pagkakaroon ng kalawang dito. Ayan, katulad ng kotse na ito. Madumi siya, madumi yung puwet niya, no? And uso yan dito, hindi siya bawal, hindi naman siya binabash, hindi katulad sa atin pag madumi yung mo, siguro ibabash ka na ng buong mundo. Pero dito natural lang na madumi ang mga sasakyan. Kasi nga ito nga bansa ng snow, mayat maya ang snow. Pero sabi nila dahil magbabago na yung araw, hindi na masyado mag-snow. Pero may snow pa rin daw. Pero hindi na siya ganun magiging kakapal. So ayan, naglakad-lakad muna ako. Kasi pag nakaupo ka, parang nilalamig din ako pag nakaupo ka lang doon. Wala kang gagawin. Kahit na may araw. Kanina may nakita kong babaeng may kasamang aso. Tapos may kasamang baby. Tapos yung baby niya tinutulak ng stroller. Galing. Nga pala dito, dapat pagkaligo mo, maglalagay ka agad ng lotion, moisturizer. Tapos sa lips naman, maglalagay ka ng lip balm o lip tint. Maya't maya hindi lang isang beses sa isang araw. Kapag naramdaman mo na yung labi mo, lalagyan mo na siya agad. Kasi pag hindi mo nilagyan, siya, bibitak-bitak. Kaya kailangan masanay ka na. Hindi naman siya kaartihan. Kailangan talaga siya, necessity talaga siya. Wala akong mga ganun-ganun sa Pilipinas eh. Pagkaligo mag-short na, mag-spaghetti, mag-sando. Dito kahit na spring na. So hindi na masyadong mag-snow. Pero malamig pa rin, malamig ko pa rin carry mag-short. Ayan, naalala ko pala yung kumari ko dyan sa Brunei, si Megs. Shout out sa iyo, Mars. Yung kumari ko na yan. Siya meron din siyang kapatid dito sa Canada. Nasa Winnipeg, Manitoba. So siya, may plano rin niyang pumunta dito sa Canada. Hindi ko lang alam kailan. Halos lahat ng kakilala ko gustong pumunta dito. Tapos, yung nag-post kami dumating na kami dito. Ang dami nag-PM sa akin. Kung sino-sino. Curious sila kung paano ako nakapunta dito. Ayan, may upuan doon dala. Doon tayo mag-chikahan. So, ayan, nakaupo. Ayan, nakakita ko ng upuan. So, nagpa-practice kasi ako maglakad-lakad dito. Tapos, habang naglalakad, pagkukwento ka sa vlog. Kasi hindi naman talaga ako literal na content creator na nagbibideo tapos magkukwento. So, hindi ako ganun. So, pinapractice ko lang din. Ayan, pakita ko yung view. Yun, no? Saan kaya itong lugar na ito? Hindi ko pa siya ma-search eh. So, ayan yung mga puno na yan. Magsisimula na siyang, magkaroon ng dahon. So, sila daw ay magiging kulay yellow. Dahil nga, spring na. Simula na ngayon ng spring, ngayong araw na ito. Parang dumidilim Kailangan ko na bang umuwi? Ayan, naalala ko pala yung friendship ko si Chinguya. Ayan, si Tita Lalal. Ayan, shout out din kay Jar, kay Atenel. Ayan, kay Paloli. Ayan. Tapos, siya, gusto ko siya makarating din eh. Kasi maganda yung work experience niya, work background, pati yung mga certificate niya. Pasok na pasok talaga dito eh. Kasi meron siyang TESOL, may mga training certificate na siya talagang bongga. Pag nakapunta siya dito talaga. Pathway yun sa PR. Kasi
usong-uso rito yung, uso ngayon dito sa Canada, yung early childhood, any works, no? Job, early childhood job. So, sa mga teacher yun. Kasi sakto ko yung kanyang, background. And then, syempre yung natapos niya. Ay, nako, grabe. Kung sana makapunta siya din eh. So, sabi ko, mag-abang-abang siya sa, yung mga job bank, yan, sa Indeed. May mga willing naman mag-sponsor eh. Sana matsyempohan niya yun. So, good luck sa'yo, Chingoya. Ngayon, taray, may nagsulat ng heart doon. Dalawa pa siya. Lakad tayo ulit. Ang lalaki ng bahay dito. Third floor. Pag ganyan kalaki, malaki din ang bayad. Yung bahay ni ate, simple lang naman. Enough na yun. Sa ating mga Pilipino, okay na yun kahit maliit. Basta natitirhan ng maayos. Kaya may upuan na naman. Upo muna tayong konti. Tapos chikahan tayo ulit. Malambot pa rin. Basa na yung sapatos ko, be. Gala pa more. Sit down. Yan, nakaupo na naman ako, diba? So, yan nga yung nabanggit ko kanina, guys. Yung mga nag-PM sa akin. So, nagtatanong sila kung paano ako nakapunta dito. Kasi hindi naman kami nagpo-post about sa alis namin. So, usually sa vlog lang. Tsaka sa vlog, hindi ko naman sinasabi lahat. Syempre, meron pa rin, privacy. No? Nung na-approve kami, hindi kami masyadong nag-iingay. Hindi kami nagsasabi nila. Na-approve kami nung September pa eh. Last year. So, hindi kami nagkukwento na alis kami, ganyan. So, yun nga, magkano, yung tinatanong ng marami, yung mga nag-PM sa akin, yung mga kaibigan ko meron akong kaibigan Saudi, sa Kuwait, saan pa ba? Tinatanong nila kung magkano ba talaga yung nagastos. Hindi ko kasi masabi, kasi ang nag-apply sa amin, yung kapatid ko. Pero ang alam ko, pag visit visa, ito yung alam ko pero yun, dun sa mga mas nakakaalam, guys, pwede kayo mag-comment down, pwede nyo kaming i-educate kung ano ba talaga yung tamang payment. Ang pagkakaalam ko kasi, ang visit visa, ang bayad na processing fee ay $100. Tapos, syempre, meron siyang biometrics na $85. Tapos, may processing fee pa yun na $45. So, ayan, i-total nyo, $100 plus $85 plus $45. Isang tao lang yon. Tapos, syempre, mo yung mga documents. So, hindi ka pa sure kung ma-approve. Sorry, guys, So, peace. Hindi ko naman sa discourage kasi si Bunso, yung kapatid ko, nag-apply yan before. Bali, pangalawang apply niya ngayon. Nung unang apply niya, na-disapprove siya. So, hindi ko naman sinasabing kayo din madi-disapprove. Sinasabi ko lang, dapat ready kayo dun sa mga possibility. Pwedeng ma-approve, pwedeng ma-disapprove. So, pag ganun nangyari, pwede naman mag-reapply ulit. Pero, syempre, gagastos ka na naman. So, yun yung sinasabi ko sa mga nagtatanong, gusto nilang pumunta rito. Hindi ko naman dinidiscourage ko sila. Pero sinasabi ko, pag-isipan muna nila talaga ng pag-isipan bago nila gawin, kasi hindi rin biro kasi yung pupunta ka dito. So, ayan, naglakad-lakad na ako kasi malamig kapag nag-stay ka dun sa upuan. So, yun sinasabi ko, guys, na pag nag-apply kayo, dapat ready kayo sa magiging resulta. Kasi yung iba, nakikita ko sa page namin dun sa visitor visa. Meron kaming page ng visitor visa Ayun, visitor visa looking for Lamia, mga ganyan. Nababasa ko doon, nakakailang reapply sila, 3, 2, 5. Diba? Ganon sila ka-consistent na makapunta dito. Para mag-reapply sila ng 5 times, 4 times, 3 times. Grabe. Siyempre, pag na-disapprove ka, na-disapprove na rin yung ginastos mo, no? Tapos, gagastos ka na naman. Tapos, hindi ka pa sure. Ay, nako. Pag ganun, di ba, dapat ipapaano mo na lang, ipasa Diyos mo na lang, Lord, kung para sa akin to, para sa akin to. Pag na-approve, di pa approve. Pero pag hindi,
Huwag mo naman i-push, malay mo. Hindi naman lahat ng kapalaran mong makapunta ng Canada. Mag-isip ka ng ibang way. Kunya, New Zealand, Australia. Kasi example, pag ikaw naman ay naging immigrant ng Australia, pwede kang pumunta rito. Mga ibang pathway, kumbaga mag-iisip ka ng ibang pathway para makapunta din. Hindi lang diretso Canada. Pwede ka naman punta ng Hong Kong. Ayan, sa Hong Kong may mga agency papuntang Canada. Sa Taiwan meron din. Ayan, dami ko pa na-share, no? Nakakatuwa. Marami ding, sa Dubai pwede rin kasi open country. Pag open country kasi, possible, dun ka manggaling. Kumpara sa Pilipinas kasi, mahigpit. Nihingal na ako. Vlogger na ako, no? Content creator. Aray ko, nanganay pa ako. Parang lumalamig na. Isasara ko muna yung bibig ko. Sandali, maglalakad muna ako, guys. So, ayan, pag tuloy-tuloy pala yung salita mo, tapos yung hininga mo, hininga ng lamig, parang napipress din pala yung bibig. Ang sakit. Tapos yung ngipin ko parang nangingilo. Ngayon ko lang na-experience to kasi nung mga nakaraang vlog ko. Puro voice over lang naman ginagawa ko. Tapos kanina nung tumawid ako, doon sa may stoplight, nakatayo lang ako doon kasi hinihintay ko ngang dumaan yung mga sasakyan. Tapos nagulat ako kasi huminto sila. Tapos sabi niya, so tumawid na raw ako. Nahiya naman ako. Kulay puti pa naman. Canadian pa naman yung driver. So ganun pala dito. Kasi pinapauna ko nga sila. Tapos yung pala, sabi niya, tumawid na raw ako. So ayan, dito na tayo. May nakita akong for sale. Ayun, picturean ko nga ito. Padala ko kay Ate Au. May website to, www.loidahomes.canada.com. Okay. Hindi ako makatawid dun, grabe. Dun ako dadaan eh. Ang dami basa-basa. Madulas. Baka madulas tayo, nakakahiya. Wala pa naman akong kasama. Ayan, pwede na tumawid din eh. Oops, madulas. Oh my God. Ay, thank you Lord. Ayan. Dito na ako dadaan paliko dun sa bahay namin. Sa Pilipinas kasi, pag may nakikita kong for sale na bahay or property, pinipicturean ko yan. Tapos sinasend namin kay Ate Au. Mamaya send ko sa kanya. For sale. Ano kaya maging reaction niya? Ayan guys. Dito, sabi nila, malalaman mo yung Pilipino kapag may Christmas decor. Ayan o. Pilipino yung nasa loob ng bahay. Oops! Madulas ako. Tapos pag may Christmas light. Ayun, may Christmas light doon. Ayan, umuwi na ako. Meron pala dito malawak na Ito pala yun, Delikado rin kasi itong mga natutunaw na snow, madulas. Ayan. Mayroon. Ayan, meron siyang Christmas light. Oh my God. Oh my God. Oh Lord. Oh, thank you. Ayan, may Christmas light, diba? Ay, putik. Diyos ko, Lord. Hindi kayo naglilinis ng mga snow nyo. Nakakadulas. Maglinis naman kayo. Ayan, dapat yung ganyan. Tinatanggal yan kasi madulas. So, shout out to sa may-ari ng bahay. Oy, tanggalin nyo nga yan. Pakitanggal naman yan. Putik ko. Tama. Nakakadulas, diba? Yun pala. Ayun. Nahiya naman ako bigla kasi yung pala kami din pala merong snow sa sa harapan na natutunaw. So ayan, ititik-tikin ko lang. Ayan, tik-tikin. Ayan kasi madulas yan eh. So itatanggalin natin para hindi delikado sa mga dumadaan.
So, bali, natutunaw pala siya mula doon. So, napunta siya doon sa, ano, sa, dito sa kalsada. So, kasalanan pala namin. So, tatanggalin ko lang kasi, ano siya, delikado siya. So, ayan guys, salamat sa pagsama sa amin. Sa akin pala, sa paglalakad-lakad natin dito sa Alberta. Ayan. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below. And see you to the next vlog!